Yan, baba tayo. Yan, dito po. Check po tayo. Yes, great good morning everyone. So ngayon naman po ay alis tayo, pupunta tayo sa ating destinasyon sa San Remigio. Tayo po ay magsiservisyo po ng ating mga customer. Ayan po, i-deliver po natin lahat yan. Ayan. Ayan po. So, samahan po nawa tayo ng Panginoon. Ingatan po tayo. Bigyan po tayo ng katagumpayan sa araw na ito. Samahan nyo ako sa journey ngayong araw. Let's go, guys! Yes, yes, yes! Great God morning! So, dito tayo muli. Lumabas po tayo ngayon. At ito yung tinatawag sa yugto ng ating henerasyon. The new normal. New normal na po ang kalagayan po natin ngayon. Ano bang ibig sabihin ng new normal? Ang new normal po ay kumbaga sa kadahilanan nitong inabot tayo ng pandemic sa ating henerasyon. So binigyan po tayo nito ng malaking adjustment sa ating buhay. Kumbaga ito yung history po natin to na magkaroon po ng panibagong normal ang ating buhay. Kaya medyo talagang mahirap ito kasi sa lahat ng umpisa ay mahirap naman talaga. Kasi hindi pa natin nakasanayan. Kaya malamang talaga mahihirapan talaga ang mga tao sa bago nating law or patakaran or rules na ibibigay po sa atin ng ating gobyerno para matulungan po din natin na ma-stop na po natin ang pagkaroon ng contamination or tinatawag na ma-stop ang spreading ng virus, COVID-19 virus. May stop yung pag-spread nito sa pamagitan ng i-implement na new normal. So dati na wala pa itong COVID-19, yun ang tinatawag yung normal life lang natin, tawag doon normal life. Kagawian na po natin ay tayo po ay lalabas na walang iniisip na mahawa ka sa virus, wala kang iisipin na huhulihin tayo, wala tayong iisipin na meron na meron tayong mahawaan o tayo ang mahawaan. Walang checkpoint, basta takbo ka lang ng takbo ng sasakyan, walang titigil sa iyo, walang haharang sa iyo. So ngayon nagkaroon ng binigyan tayo ng puzzle nitong COVID-19 na palaisipan at may pros and cons din siya ang COVID-19 na ibig sabihin mayroon din siyang masamang naidudulot at mayroon siyang mabuting naidudulot.
So yung masamang naidudulot niya ay syempre natigil po ang ating mga paghanap buhay. Nagkaroon po tayo problema ngayon sa pinansyal. Na 2 buwan mahigit po na talagang puro palabas ang pera. At ang masama dyan ay sa COVID-19, hindi po tayo kasali po sa ayudahan po ng gobyerno. Ang inuuna ng gobyerno po yung mga poorest of the poor, which is itong mga to ay di naman lahat siguro hindi nagbabayad, hindi nagbabayad ng tax. So sa kagaya ko lagi nagbabayad ng tax kasi bawat cheque po namin na makukuha po sa aming negosyo ay automatic po kaltas po ng 10% tax. So every month nagta-tax po kami, depende sa kinikita po namin every month. Example na lang, kumikita ako ng 100,000 a month. So 10% niyan ay 10,000 pesos. So yun po ang kinakaltas sa akin buwan-buwan na tax. Okay? So ang masaklap unawain na lang din natin, wala tayong magawa. Hindi naman tayo pwedeng magreklamo na bakit ganyan. So mas maganda na lang, iniisip ko na lang na mas maganda yung tawag nito, mas maganda yung ikaw nagbibigay kaysa ikaw, sa tayo po yung binibigyan. Diba? Sabi yan sa salita ng Diyos, is better to give than to receive. So ganun na lang po iniisip ko para hindi na tayo maghihimutok, hindi na tayo magrereklamo pa, magsumikap na lang kasi hindi na natin yan dapat atupagin pa dahil may stress lang tayo, maapektuhan po yung ating production, magkakasakit pa tayo kung lagi po tayo nag-iisip po ng mga negatibong bagay. Kaya ano na lang talaga, lagi lang talagang isipin yung positibo. Ganun pa man ay mayroon, naiisip pa rin natin yung mga negative, pero kailangan lang talaga i-train natin ang ating isip. Sabi nga ni Stephen Curry na train your mind and your body will follow. Kasi kung malakas po ang ating isip, ang ating mind, ay susunod na po yung katawan natin. Kaya po kadalasan ang ating isip ay nabaliktad. Ang nasusunod po sa atin hindi na yung isip, hindi na ang yung mind, hindi ang nasusunod sa atin yung body. Pag sinabi ng body pagod, tinatamad, ay pahinga. Okay, di ba? Ganun na po nangyari kasi mas malakas ang training ng body kaysa training ng ating mind. Pag naka-program po ang ating mind, ang program po niya ay very weak. Hindi magandang programming po. Hindi naman po lahat, karamihan po, majority, ang programming po ng ating mind is, ang mind po natin nakaprogram is poor mentality. Hindi po ako nagbabangkit na ibig sabihin na mahirap na mga tao, kundi mahirap na pag-iisip. Yun po ang karamihan na meron po ang mga tao, poor mentality, dahil yun po ang nakaprogram po sa ating mga utak, yun po ang naka-inject, yun po ang nakagisnan po natin. Kaya mahalaga talaga na sabi nga ay train your mind and your body will follow. So pag train na ang ating mind, so susunod na lang ang ating katawan kung anong nakaprogram sa isip. Kaya papalakasin talaga ang mind. Ang mind talaga dapat ang pinapalakas. Malakas dapat ang ating utak. Kasi pag malakas po ang ating utak, kakayanin niya po lahat ang
mga gusto ng ating katawan na comfort. Yun ang gusto ng katawan kasi natin. Itong katawan natin, ang gusto lang kasi nito, pag tayo po ay nakaprogram na tamad, poor mentality ang programming ng ating utak, talagang mas malakas ang katawan kaysa utak, kaya siya lagi ang nasusunod, ang katawan. Pero dito sa share ko sa inyo ngayon, kailangan may train yung ating utak, kasi pag yan siya ay naka-train, na-train natin ang mga mahihirap, mga problema, pressure, yan po ay magiging malakas. So pag sanay po yung utak natin sa mga ganyan, mga bagay, ang mangyayari na po ay matatalo na po natin ang gusto ng ating laman, ng ating katawan. Okay, ganun po talaga ka-importante. Kagaya ng mga sundalo, paano po tinrain yung utak nila. Okay, ang sundalo po, bago sila sasabak sa giyera, napakalupit po yung mga training na pagdadaanan nila. I-train yung utak nila. Tingnan natin sa mata to mata, nakikita natin sa kanila ay tinitrain yung katawan nila. Okay, nakikita natin mahirap yung pinagagawa nila, pero ang pinaka main na training doon yung utak. Kasi pag ang utak kasi mas malakas sa kaysa katawan, wala pong magagawa ang katawan kundi susunod at susunod na lang ito, kasi siya nga ang utak eh. So ganun po yung kahalagahan po na ang ating utak ay matrain po sa mga programa na makapag-asenso po sa ating buhay. So hindi na po tayo mahihirapan, kaya sinabi ko sa inyo kanina na sa umpisa talaga lahat mahirap itong ginagawa natin ngayong new normal. So ganun po ang kailangan natin na maunawaan, maintindihan na itong new normal nga pinagpagdadaanan natin ngayon, mahirap talaga to sa umpisa, kasi hindi po sanay ang ating utak nito, at saka lalo na din ang katawan. So kagaya na lang ng mamimili po tayo, yun na po yung maging new normal po natin. Hindi na po tayo kagaya dati na basta na lang papasok ka na lang sa palengke, wala mga protocol na susundin. Ngayon ay hindi na po, kailangan may mga protocol na po. Pipila ka, maghuhugas ka ng kamay, at limitado lang din ang capacity or tao na pwedeng pumasok sa palengke. May nagbabantay, tinitingnan po nila kung sa looban ng palengke ay crowded na or kulang pa. So ganun ang tinitingnan, binibilang po nila. So ganun po ang new normal na ngayon sa pagpunta po natin sa palengke. So baga sa ngayon uncomfortable pa sa atin ngayon ito, kasi sanay tayo na basta na lang, lalo na pag nagmamadali po tayo. Di ba? Dati pag nagmadali tayo, punta ka na agad sa palengke, tapos na, balik na agad ka sa bahay. Ngayon, pag gusto mo mamalengke at hindi ka naman naka-schedule, wala kang magawa. Di ba? Pati ang mga din, ang new normal din sa lahat nga yun, mga pagbabago. Punta ka ng mall, dati at your comfort, hindi ka pumasok sa mall. Pero ngayon hindi na. Titingnan mo pa yung schedule na lugar na naka-schedule ngayon. Okay, by barangay. Then kailangan may dala kang ID para i-prove na ikaw yan, at saka yung taga saan ka. So di ba? So napaka na po, baga marami ng chichiburichi sa tawag pa namin dito sa Cebu. Chichiburichi na masyado siya. Kaya lang, tanggapin na lang natin yan, kasi wala tayong magawa.
So atin na lang sikapin na lang natin na maging good citizen. It's minimal lang naman yung acceptable, understandable naman yung sinasabi po natin na ating mga rights. So intindihan na lang din natin yan kasi nasa tayo, sa sitwasyon po tayo ng pandemic. Pwede na natin na ibigay po natin kunti yung rights na yan kasi pag masyado pa tayong dyan sa rights na yan, paglaban pa natin ay wala na tayong mapapala dahil talaga namang nasa pandemic na tayong sitwasyon. So sundin na lang po natin para wala na po tayong mga lalahanin pa, poproblemahin pa, at masanay na po yung ating katawan na tutak sa ganitong sistema. So kaya sabi ko sa inyo, mahirap talaga sa umpisa to. Okay, kailangan lang talaga habaan natin ang pasensya. Okay, kailangan lang talaga yung ating init ng ulo, kontrolin lang natin. Learn how to control our temper, anger. Kaya ganun talaga ang para patuloy po tayo na maging produktibo sa ating ginagawa araw-araw. Baga hindi na dapat tayo nababad trip. Pigilan na po natin yung pagiging mababad trip po tayo sa sitwasyon. Normal yan sa panahon ngayon. Para wala nang gulo, wala nang problema, di sundin na lang po na natin yan. Nawa naman ay mag back to normal na ang lahat, pero matagal pa. Kaya train na natin yung ating katawan at isip ngayon sa ganitong sistema para makamove on na tayo. So ganun po mga partner, kasama, na ito pong yung new normal po na hinaharap po natin, talagang matindi to. Kagaya nito ngayon, tayo ay bababa sa checkpoint at maghuhugas. Maghuhugas po tayo, dadaan po tayo na may checkpoint po na approaching checkpoint po tayo ngayon. Ang gagawin po natin, iwan ko ba kung anong naisip nila na bakit pa kailangan pang bumaba at magpa-check ng temperature at saka maghugas ng kamay, which is sa tingin ko lang to, opinion ko lang to, magkakaroon na kumbaga kung may virus ka, magkaroon ka ng i-contaminate mo yung lugar or yung mga tao na nagbabantay dyan kung mayroon kang virus. So kung sa akin, para maiwasan yung contamination, dapat ay po tayo na lang, dapat hindi nila pababain, dapat anuhin na lang nila. Yan, baba tayo. Yan, dito po. Check po tayo. Ayan po, tapos na po tayo maghugas ng kamay. Ayan po, ganun po ka kung ilang checkpoint po yung dadaanan natin, ganun po kadami yung pagbaba. Pero
Meron namang ibang checkpoint na hindi na kailangan bumaba. Ano lang, check lang, i-check ka lang, or taga saan ka, or kunang ka lang ng temperature. Usually nagpapababa itong Balamban, yun po, nagpapababa po yan sila. The next is Asturias. Hindi na wala nang hindi na nagpapababa dun sa Asturias. Iwan ko lang ngayon. So ganyan po guys ang new normal po ngayon. Kailangan talaga bumaba. Kaya pag hindi ka sanay, talagang mabubuwisit ka. So ganun po sa mga kasama, ating tanggapin na lang na ganito talaga sa kasalukuyan, ganito talaga ang sitwasyon. Kaya patuloy na lang natin na gawin ang ating responsibilidad para maging productive po tayo sa araw na ito. So ganun po yung normal, yung mahirap nito yung magbabayad ka ng, lalo na pag kasi dito sa amin ay yung tubig wala pang online, magawa nila ng online payment. Kasi pag walang online payment, ako po, mahihirapan po tayo nito pagbayad ng tubig dahil pila po ito, napakahabang pila, tapos maliit lang po yung opisina nila. Dapat magawan siguro to nila ng paraan na lipat sila sa para covered court, para marami agad masiserbisyuhan, mababayaran, at marami silang cashier dapat. So ganun na dapat siguro ang gawin nila para manatili pa rin ang social distancing. Yun ang nakikita ko ngayon dito sa Toledo, Cebu, na kasi yung pagbabayad ng tubig dito sa amin ay mano-mano. Sa kuryente naman wala akong nakikitang problema kasi pwede ka magbayad online. Kung hindi ka man magbabayad online, pwede ka rin magbayad sa kanila, pero kaya lang maganda, daming cashier at nasa covered court po sila. Meron po silang covered court, kaya mabilis lang talaga ang pagbayad ng kuryente. Ganun po yung sitwasyon natin ngayon. So ano po yung mga hinaharap natin na mga circumstances na medyo mahirapan talaga tayo. Marami talaga yung mga gustong umuwi. Ang problema nito, mga gustong umuwi galing sa iba-ibang lugar, kunwari galing Manila, pag dadating ka sa Cebu, ka-quarantine ka. 14 days quarantine. So talagang tiisin mo talaga na hindi mo pa makita agad yung pamilya mo, kasi 14 days ka i-quarantine. Hindi ka muna pwedeng lumapit sa mga minamahal mo sa buhay. Ganun po kahirap ang mangyayari po sa mga balak mag-uwian na mga kababayan po natin dito sa Cebu. Ganun po ang magiging new normal. So lahat po, iwan ko lang kung paano ang sa eroplano, paano ang gawing social distancing pag sumakay ka sa eroplano. So problema siguro niyan pag may social distancing sa eroplano, magmamahalan yung singil po ng plane ticket niyan. Naku po, kasi baka isang 1 meter away, so kumbaga kukunti lang yung makasakay. Dito nga sa amin ng mga motor or tricycle, or sa iba tawag pedicab, ay isa nga lang ang pwede isakay. So mahirap talaga sa mga nagmamaniho ng
tricycle na isang pasahero lang ang pwede nilang isakay. So baga yung gastos nila sa gasolina, baka hindi nila makuha yung boundary. Iwan ko lang kung paano yun mangyayari. Titingnan na lang natin, obserbahan natin. Kawawa din po naman yung mga driver, kasi dati pa talagang overloading na nga yung tricycle minsan. Yung driver doon na nakaupo doon sa may monobela banda. So ngayon para kang sumakay ng taxicyle kasi ikaw lang mag-isa. Talagang sinubok talaga tayo ngayong ating henerasyon na handa natin yung sarili natin, dahil marami talagang pagbabago, lalo na sa pagdating na sa queuing, pagpipila. Kasi ngayon ang pagpipila talagang mahaba kasi 1.5 meter apart. So talagang pahirapan. Kaya marami pong magbabago ngayon. Lahat po siguro online. Magiging online na po lahat. Talagang nakaplano tong COVID-19 na ito. Wala ang choice ang mga tao, sumunod sa patakaran ng COVID-19. Ganun talaga. Natin kasi dito sa mundo na ginagalawan natin, talagang iba po yung nagahari dito. Kaya kailangan talaga lakasan po natin, taasan po natin ang ating spiritual life. Kasi pag mahina po yung spiritual life natin, talagang tatakot tayo, may stress na tayo. Pero tandaan ninyo mga partner na tayo ay pagka foreigner lang dito. Kung tayo ay nakaunawa, nakaintindi po tayo sa salita ng Diyos, tayo lang po ay dayo po dito. Foreigner lang po tayo dito sa mundong ito. Hindi talaga ito ang ating tunay na tahanan, destinasyon. Okay, hindi yung destinasyon talaga natin o tahanan talaga natin andun po sa kaharian ng Diyos. Kaya lang siyempre yung attachment po natin sa isa't isa, lalo na sa pamilya at sa mundo na ginagalawan natin, pag dito na tayo nasanay, na train, na kaisip, na mulat, pag parang ayaw mo parang ayaw mong tawag nito, ayaw mong lumisan sa mundong ito, ayaw mong umalis. Kaya natatakot po tayo na mamatay. Kasi normal naman talaga yan, partner, na sa majority ng tao ganun talaga. Kaya iba talaga yung naghahari sa mundong ito. Kaya naman yan tipigilan ng Diyos, kaya lang hindi niya ganun ginagawa ang kanyang pakikitungo, pamamaraan niya sa pakikitungo niya sa tao, hindi ganyan. So pag mayroon siyang nilagay na batas, rules na naka-automatic na, pag hindi niya ito araw-araw na, baga kung nag-programming ka, hindi mo araw-araw ito papalitan ng code para mabago yung takbo ng program. Hindi po. Basta ang Diyos, sinit na niya lahat nung unang umpisa niya ginawa ang mundo, nakaset na lahat, yung araw, yung buwan. Hindi yun araw-araw isiset ng Diyos na ilawin niya yung araw, yung buwan, or gagabi, didili, or maging liliwanag o gagabi, wala. Hindi po, naka-automatic na po yan. So tuloy-tuloy lang yan, tuloy-tuloy yung nature, yung bagyo, yung ulan. Okay, tuloy-tuloy po yan. Meron po yung sinusunod na law,
may tinatawag law of nature. So may sinusundan po yan siya. Kaya na dapat makita po natin yan na ganyan ang pakikitungo ng Diyos sa ating mga tao. So kung gustuhin niya, kaya niya naman. Kasi He is the most powerful God. He's our creator. Diba? So kaya niya. Kaya lang pag tingnan po natin yung mga experience na sa history, mayroon siyang mga special siguro na mission sa mga gusto niyang magiging kasangkapan niya. Yun, pwede niyang nakikita natin, pwede niyang baguhin yung gustong mangyari nung ano. So ganun po yung kapamaraanan po ng Diyos, na hindi niya po araw-araw ito pinapakialaman. Okay, kaya sabi nga, sundin na lang yung law of nature para hindi na po tayo magkakaproblema. Example, yung law of nature, yung mag-uulan. Okay, tapos alam mo naman niya, hindi mo pwedeng ang ulan or ang bagyo ang mag-a-adjust po sa atin. Alam naman natin yan, tayo na mag-adjust. Hindi pwede tayong i-adjust ng bagyo. Hindi ako dadaan dyan sa bahay ni Sir kasi nasa ano yan, sa gilid ng bundok, baka ma-flash floods. Hindi po ganun. So kung tayo ay malawak ang pangunawa, nag-analisa po tayo, pag hanap po tayo ng pwesto na pagtatayuan po ng bahay natin, consider po natin yung law of nature. Kasi may bagyo, may malakas na ulan, di ba? Lalo na nasa gilid ka ng bundok nakatira, kung malakas ang isip mo, malawak ang pangunawa mo, nag-aanalisa ka, di iwas ka doon, di ka na magtatayo doon. Kasi pagdating ng bagyo o malakas na ulan, talagang unang-una ka na maapektuhan doon. Talagang magkaroon ng malakas na impact sa lugar mo, na magkaroon ng flash flood. Ganun po mga kasama, na ang nature, tayo po ang mag-a-adjust niyan. Hindi po ang nature mag-a-adjust sa atin, kasi nakaset na po yan eh. Ang tao, kaya binigyan po siya ng isip, kaya siya po yung mag-a-adjust. Kasi tayong binigyan ng pag-iisip ng Diyos. Special tayong ginawa ng Diyos, na dapat ito ay ating magamit na sa tama, para hindi na po tayo magkakaproblema. Ito na naman, meron na naman checkpoint, babaan portion na naman to. Sunod na lang tayo sa batas, sa IATF na rules. Ano tayo tatawid sa iba-ibang bayan. Kaya yun pong gagawin na lang po natin. Sundin na lang po natin. Mababawasan yung ating estimated time na makarating tayo doon. Medyo hindi pala mabawasan, madadagdagan. Kasi ilang minuto rin tayo. So, ganun po yung normal, yung ano. Siguro kaya mahirap nito yung magbabayad ka na, lalo na pag kasi dito sa amin ay yung tubig, wala pang online, magawa nila ng online payment. Kasi pag walang online payment, naku po, mahihirapan po tayo. Talaga, ito na po yung entry po ng Asturias, entry point po, na tayo ay papasok na sa Asturias. So ganyan po mga kasama. Next in line. So ganito po ka chichiburichi po yung ano. Tapos papaliguan pa yung sasakyan mo ng ano,
yung tawag nito, niliguan tayo ng ba na tayo kasi matatagalan, may ligo-ligo pa. Ba naman. Staring at the ceiling in the ground. Same old empty feeling in your heart. Stuck on slow. Ganyan po kahirap ang pag gusto mong umalis. Umalis. Ganyan po kahirap Guys, ang ating new normal life ngayon. So tanggalin muna natin to. Ganyan po siya. So sanayin na po natin yung ating sarili na ganito, para hindi na tayo mahirapan kasi sanay na eh. Kaya nga yung mga sundalo, pag nisip po natin, nakikita po natin sila, talagang tayo nahihirapan po. Pero sila parang walang kahirap-hirap na sa kanila kasi sinanay na po sila, na train na po ang kanilang isip at saka katawan. So ganun po kahalaga ang training. Dapat wag po nating baliwalain kung tayo ay magsasanay o magte-training, lalo na kung ang pagte-training po natin ay patungkol po sa pag-asinso sa buhay. Kasi hindi tayo sanay sa pag-asinso sa buhay, kaya kadalasan yung mga tao po na tulungan natin, tinutulungan po natin na makalabas sa poverty, sa kahirapan, ay ito pa yung mga unang mga sumusuko at umaayaw. Baga hindi na sila nagsawa dyan sa kahirapan, baga minahal na nila ang kahirapan. Yun po ang katotohanan na dapat natin makita, maintindihan, na yung mga tao na tuturuan mo paano masinso sa buhay, paano yumaman sa buhay para makaalis na dyan sa kahirapan, kadalasan, di naman lahat, kadalasan ito pa yung mga hindi talaga magtatagal, kasi baga niisip nila wala talagang chance na ang isang mahirap ay umasinso, sumagana sa buhay. Baga tinanggap na nila, so mahirap i-program ang utak pag tinanggap mo na agad na ganun. So wala pong ganun na kung pinanganak kang mahirap ay mamamatay kang mahirap. Sabi nga ni Bill Gates nga, hindi natin kasalanan kung pinanganak tayong mahirap. Ang kasalanan po natin na mamatay po tayong mahirap. Di ba po? Napakaganda po yung mensahe na yon. So dapat tayo lagi po dapat tayong nag-a-analyze, nakikinig at inuunawa po natin dapat yung mga napapakinggan natin, tinuturo sa atin, para baga ma-determine mo kung tama ba yung tinuturo sa'yo or nagluloko ka na lang ba niyan, diba? So kailangan talaga, importante talaga na nakatrain, na iti-train po natin ang ating isip at saka ating katawan sa mga bagay na pwede po tayong umasinso. Kasi pag hindi po tayo nakatrain dyan, ang mangyayari po talaga, tatanggapin na lang po natin na ganyan na lang talaga tayo. Wala na tayong chance
So ang gagawin na lang natin ay atin na lang pong ibebenta araw-araw po ang ating katawan o oras sa mga tao na kayang magbayad po sa atin. So ganun na lang po ang ginagawa natin para baga hindi ka na mag-iisip, baga comfort na lang ang gusto mo. So ganun po ang mga ginagamit po ng mga tao, yung ibebenta yung kanyang katawan, oras sa boss. Yun po ang nangyayari po sa realidad, yung mga tao po na ayaw na pong lumabas sa comfort zone. So ganun talaga kahirap na tayo po itong mga nakaunawa na nakaintindi sa buhay. So ang mission po natin, ang goal po natin ay maturuan po yung mga tao na gustong umasenso. Yun lang, gustong umasenso. Kasi mahirap po magturo dun sa mga tao na ayaw na umasenso. Puputol na lang yung litid natin, puputol na yung kung ano bang yung mapuputol, kasi hindi talaga sila makakaintindi. Ayaw talaga nilang intindihin kasi sarado na yung kanilang utak. So ganun po mga kasama po ang realidad na inaharap po natin ngayon, na mahirap talaga ang kalagayan sa kasalukuyan kasi bago po sa atin ito. Di pa sanay ang ating utak at saka katawan. So ang gawin na lang natin is sanayin na lang po natin na ito na, ganito talaga. Bababa ka, pipila ka. So ganun ang mangyayari na sa ating henerasyon. Hindi natin alam ito kung kailan ito matatapos. So mas maganda sanayin na lang natin ang ating katawan na ganito talaga. Wala talagang nasa Asturias pa lang tayo. So ang next nito ay Tuburan. So na Tuburan na po ang next nito. Malayo-layo pa tayo sa katotohanan. Mga isang oras pa. Biyahe pa tayo mga 1 hour para tayo ay makarating doon sa ating destination. Nice. Marami talagang new normal na pagdadaanan po natin na hindi talaga sanay tayo dyan. Marami magre-reklamo na ito, maraming sasabi na yung ating freedom ay nababawasan. Pangit din pala pag sobrang malaya ang tao or ang isang country, sobrang malaya, hindi din pala maganda. So yun yung masama po na naidudulot po ng COVID-19, na ganyan po
yung pinagkwentuhan natin ngayon, yun po yung mga masama. Pero punta naman tayo sa mga mabubuting bagay na naidulot nitong COVID-19. So unang-una po ay yung pollution ng ating earth o ating lugar, ay laki po ng impact nito dahil nababawasan po yung pollution. Nakita nyo sa mga bali-balita yung Maynila dati, ako mismo na experience ko yan nung sumakay ako ng barko. Pag malapit na po tayong dadaong dun sa Port of Manila, matatanaw na po natin ang Manila, napakadilim, makulimlim, punong-puno ng usok. So ganun po ang kanyang senaryo. Okay, sa COVID-19 ano na tayo sa sitwasyon, naku po, napakaganda po ng tanawin po ng Manila. Napaka blue ang sky, maliwalas, walang usok. So nakita po natin ang magandang epekto din ito dahil wala nang naglalabas, walang nagbabiyahe, meron man konti lang. So nababawasan po yung pollution. So isa yan sa mga nakita kong magandang naibibigay itong COVID-19. So ano pa yung marami po tayong time, nasobrahan ang time po natin sa ating pamilya. Okay, so biruin mo 2 buwan mahigit na talagang yung pamilya mo ay nakakasama mo, nakakasalamuha mo, nabigyan mo oras mga anak mo. Yan po yung isa sa pangalawang mga maganda sa kapanahonan ng COVID-19, yung time. So ano pa, nagiging resourceful po ang mga tao, gumagana po yung diskarte, kapamaraanan, diba, na nakikita po natin na marami pong nagiging negosyante, nagtitinda online ng mga pagkain, vegetables, prutas. Yun po yung maganda po na naidulot nito. Tapos yung nagkakaroon ka ng oras sa Diyos, kapag basa ka ng Bible, nakakapagpakinig ka ng salita ng Diyos, nagkaroon ka ng devotion sa araw-araw dahil hindi ka busy, diba? Marami pong mga positibong bagay na ibibigay din itong sitwasyon na ito na COVID-19. So lahat mayroong pros and cons. So salamatan pa rin natin ng Diyos sa sitwasyon na ito dahil meron talagang aral. May aral talaga ang Diyos na ibinibigay sa atin, na dapat, kasi masyado na tayong naging komportable sa ating kalagayan na ganyan lagi. So nag-a-adjust. Dapat mag-aarunong po tayo mag-adjust. Yun po yung nakita kong malaking aral po dito sa sitwasyon natin. Kailangan po mabilis pa tayo mag-adjust. Yan po ang magandang makita po natin sa kalagayan po natin, mag-a-adjust po tayo. Yan po ang maganda para hindi na po tayo may stress pa. Kailangan po adjustment. So yun yung mga isa sa mga nagbibigay ng magandang sa ating sitwasyon ngayon pagdating sa COVID-19. Ano pa yung mga ano pa ba mga na itutulot nito na
maganda. Marami eh. Hindi ko lang maisa-isa, hindi ko lang ma-point ngayon, pero marami na naibibigay ng ano. Pero pagka hindi ka nag-analyze, hindi ka nag-iisip, talaga nakikita po natin yung pangit po. Talaga lagi nakikita natin ang pangit, ang negatibong mga bagay. Kaya pag hindi po tayo nag-analyze, kaya inom muna tayo ng ating produktong First Vita Plus. Ito kasi nga produktong First Vita Plus, napakaganda po nito. Unang-una, ano to eh, 5 gulay lang to eh. 5 gulay, kasi yun naman talaga ang pagkain ng tao dapat eh, gulay. Kasi yun naman ang binigay ng Diyos eh. Pagkain natin, umpisa, gulay. Yan ay mapoprove natin yan. Kasi mayroon po niyang verse na talagang nandorso niyang pagkain sa atin ay mga gulay, prutas, yan. Yan talagang original na pagkain po natin. Kaya lang ang tao ay nagkasala, mataas ang pride. Okay, unang kasalanan kasi ang pride eh. Sino unang gumawa niyan? Si Lucifer. Dati po siyang anghel, kaya lang nagkaroon siya ng pride, so pinarusahan po siya. Yan po yung unang kasalanan na nagawa po, is pride. So nagkaroon na ng pride, na-corrupt na po ang tao. So nagkaroon na po tayo ng mga pagbabago po sa ating mga pagkain. Sinusunod na po natin yung ginagawa po ng mga sobrang talinong mga tao. Yun na po ang sunod natin pagkain ay mga chemically processed, hindi na siya natural. So kaya po hindi natin maiwasan ngayon na mayroong COVID-19. Hindi lang yung COVID-19, kundi yung mga sakit, disease na uso sa ating panahon. Kasi po ang ating pong kasing katawan ay baga yung sa loob po kasi ng katawan natin, mayroon po dyan nakadesign, nilagay ang Diyos, sundalo at saka doktor. May doktor at sundalo na po yung katawan natin. Kaya lang hindi na ito effective sa panahon natin, kasi nga wala na silang nakakain araw-araw. Baga weak na sila, nagiging weak. Ikaw nga, di ka pa kainin ng isang araw, meron ka kayang lakas na magtrabaho o anong gagawin mo, di ba? Lupay-pay. O imagine ang ating sundalo or doktor ng ating katawan na wala siyang araw-araw nakakain sa pagkain natin kasi puro na siya chemically processed. So tendency talagang manghihina po siya, hindi po siya makagawa po sa kanyang trabaho. May trabaho po siya sa katawan natin, kasi pag hindi po siya nagtatrabaho, kaya maraming masisira sa katawan natin, maraming masisirang organs, diba? Kaya pansinin nyo, daming sakit. Kasi po yung doktor natin at saka sundalo po ng ating katawan, yun po yung tinatawag sa siyensya natin immune system. Siya, ang trabaho po niya, binigyan po siya ng trabaho, talagang nakadesign po siya na mag-ayos, mag-repair, okay, magprotekta sa ating katawan. Kaya sundalo at doktor siya. Dati napapansin po natin sa history na mga tao ang haba ng buhay, wala pong mga sakit po na itatala, na high blood, diabetes,
Wala po. Ito lang ating henerasyon. Bakit? Kasi yung mga pagkain po natin ay wala nang kasustansya. Puro na siya chemicals. Puro junk foods. Junk foods na po ang mga pagkain po natin. Kaya ganun po ang katotohanan na dapat po nating maintindihan, maunawaan na kadalasan po ang pagkain natin ay puro na chemically process. Wala na tayong choice. Kaya mahalaga na makakain po tayo ng gulay araw-araw na fresh. Kaya yun yung ginawa po ng First Vita Plus Company. Ang First Vita Plus Company is 18 years na po siya. 18 years na po siya. Ibig sabihin, mayroon talagang maganda sa First Vita Plus. Kasi pag ang isang produkto hindi maganda, wala po siyempre bibili. Pag wala pong bibili, so wala pong kita. Pag wala pong kita, ay magsasara yung kumpanya. So ibig sabihin, ang kumpanya, umabot po siya ng 18 years, kumikita, kasi yung produkto po ay maganda. Talagang totoo. So ano ba itong First Vita? 5 gulay. 5 gulay lang po ito. Na talagang pinili na 5 gulay na nandito sa ating bansang Pilipinas. So ang 5 gulay na ito, unang-una ang malunggay na napakarami sa ating lugar, sa ating bansa. So malunggay po, tinatawag po sa mga foreigner na ang tawag po nila nito ay miracle tree. Sa atin, ang malunggay, ginawa nating utan. Sa tawag sa Bisaya, utan. Okay. Ginawa nating ulam. Kasi baga walang magawa yung mga tao, maisip na gawin na lang ulam kasi naghihirap ang mga tao kung kailangan nag-survive. Yung ka, sir? Toledo. Toledo. Ma'am, Toledo ko gikan ato ko San Remigio. Na ako'y vehicle pass. Vehicle pass. Thank you, sir. Ayun na po, dito hindi po tayo pinapababa dito. Basta questionin ka lang. So mahigpit talaga sa kanina Balamban, tsaka bumaba din tayo sa Asturias. So ganun po mga kasama na ang ating pong new normal ngayon. So ganun po yung balik po tayo sa aking ininom. So napakaganda po dito. Tawag po ng malunggay na tawag nito miracle tree. Kasi po bakit miracle tree po ang tawag nito sa mga foreigner? Kasi po 300 na sakit ang kaya niyang pagalingin. Kahit i-search nyo sa Google, mayroon pong 70,000 journal na naitatala sa Google. Ibig sabihin journal, pag nag-type ka ng malunggay, maraming lalabas na 70,000 na journal na lalabas dun sa search engine po ng Google. Kahit hindi po sa Google. So ganun po katindi yung baga, marami pong nito. Pinag-aralan, marami pong pinag-usapan po ito. So bakit 300 kasakit? Kasi ang malunggay po kasi punong-puno ito sa sustansya. Hindi lang natin alam. Basta ang ginawa lang natin dito ay ginawa ng nating ulam. So ang rules pala pag mga gulay na
hindi nyo pa alam, ang rules pala sa mga gulay, pag gusto mo talaga makuha ang mga sustansya nito, okay naman nakainin po natin na luto para lang po tayo mabusog, mabuhay. Pero kung gusto mo talaga makuha ang sustansya nito, ay dapat makuha mo to hilaw, diba? Kung gusto mong makuha talaga ang sustansya na pagbigay sa iyo ng benepisyo, gumaling ka, okay, dapat po hilaw. Kaya lang kita yung mga tao, sanay po tayo sa luto kasi doon na po tayo nakatrain ang ating isipan na kumain ng luto na gulay. So ganun po ang karamihan sa atin ngayon. Kahit kumakain po tayo ng gulay, ang nangyayari, nabubusog lang tayo, hindi tayo nabibigyan dito ng sustansya. Ganun po yung katotohanan. Dapat po na malaman po natin na ang gulay po ay dapat po makuha po natin ng hilaw. Ay example, malunggay, kaya mo ba kainin hilaw yan? Diba hindi? Kaya po na meron pong kumpanya First Vita Plus na kapag-isip nito para hindi mo na malasahan yung lasa ng malunggay na mapakla. So ginawa po ito, ginawang juice para hindi mo malasahan yung malunggay. Sa kahit ginawa siyang juice, nilagyan siya ng extract ng prutas. In-extractan po siya ng prutas. Ganyan po kaganda po ang nitong First Vita Plus. So ganun po mga kasama. So ang malunggay, bakit miracle tree dami niyang sakit na maayos? Kasi sa malunggay pa lang kompleto na siya, marami siyang vitamins na sustansya. Unang-una, pag kain mo ng malunggay na hilaw, para ka nang kumain ito ng 7 orange ang katumbas na content niya, vitamin C. 7 orange, ganyan po katindi. Tapos yung pangalawa ay marami rin siyang calcium. Dami siyang calcium, papatibay sa buto. At meron din siyang iron. Meron din itong malunggay na protein, diba? So at may vitamin A na nagpapakinis ng ating kutis. Yun po ang kadahilanan bakit ang mga tao dati ang tagal tumanda, kasi marami pong vitamin A ang kanilang mga prutas, pagkain. Sa atin wala ng vitamin A, kaya ngayon 30 years old ka pa lang, mukha ka ng 60 kasi wala na pong vitamin A. Ano po ang kahalagahan po ng kamunggay na dapat maintindihan, maunawaan po natin na napakahalaga po nito na nandito po to sa isang kapo ng First Vita Plus. Pangalawa po ay dahon ng sili na yung manghang, kulikot, tawag namin dito kulikot. So ang dahon ng sili, pangalawang ingredients po ng First Vita Plus. Ang dahon ng sili ay maganda po, ito is maganda po to sa ating katawan dahil ito po ay nagtutunaw po ng ating mga bara-bara sa ating mga kaugatan, kasi meron po siyang content na nagbibigay po yung tinatawag na kasi itong dahon ng sili, baga mainit. So kaya po niya tunawin yung mga nagbabara po sa ating mga kaugatan, na which cause na nagka-high blood ang mga tao. Hindi po tayo na high blood dahil walang pera, na high blood po tayo dahil marami na pong bara po yung ating mga kaugatan. Kaya yun po ang dahilan. Pag maraming bara, siyempre pressure na po yung ating dugo, kasi hindi na po siya basta-basta makakalusot kasi barado kaya pressure na po siya. Pag pressure na po ang ating ugat, so ang tendency pag sobrang pressure, di ba, yung mga tubig, mga gas, mataas na ang pressure, di ba, sasabog. O ganun din po yung ating ugat, sumasabog po ito, kaya yun cause po natin na stroke po tayo. Pag napuputukan po tayo ng ugat, lalo na sa ating utak,
Yan po ang dahilan na stroke po ang isang tao. Yan yung mga kasama ang kadahilanan bakit po tayo na stroke. Dahil na ano natin yung yung ugat umutok. So yun po ang pangalawa. Tapos saluyot. Ang saluyot naman po ay maganda ito sa mga good, rich in fiber. So mga harapan tumae, may constipation, UTI, maganda rin ito sa mga UTI. Maganda rin ito sa mga kabag. So ito po yung saluyot. Ang pang-apat po ay uriculitis, sa Bisaya Kudyapa, na ito po ay maganda sa mga may hika, sa may mga ubo, expectorant po ito. Maganda rin ito sa may mga sakit sa balat. Marami na pong napagaling nito. First Vita Plus, lalo na yung mga may psoriasis na walang gamot sa doktor. Maganda rin ito sa may mga dengue, kasi pang stop sa bleeding. Meron po siyang quality na kaya niya magpa-stop ng mga bleeding. So ganun po ang kahalagahan po nito. So ang panglima ay talbos po ng kamote. Ang talbos po ng kamote ay nagbibigay po ito ng marami po itong iodine. Ang iodine po ay magbibigay po ito ng memory enhancer, good memory enhancer, at saka yung may mga goiter, kasi yung may mga goiter kulang po sa iodine. Ano pa, ang talbos po ng kamote ay nagpaparami rin ito ng ating red blood cells, at nagpapabawas po ito ng ating blood sugar, nagpapa-decrease din ito ng ating cholesterol. So ito po yung 5 gulay na isinangkap po dito sa First Vita Plus. So nawa ma-try nyo ito sa hindi pa nakatry. Na maganda nito, unang makita mo nito na resulta is yung energetic ka po, hindi ka napapagod basta-basta. Kaya inom lang ng First Vita Plus. Yan po ang maganda pag uminom ka ng First Vita Plus, ay yung pagod mo po ay maibsan or mabigyan ka ng enerhiya. Kaya marami pong umiinom nito kasi siyempre yung mga, lalo na pag dami mong ginagawa, kapagod, ito pang mas magandang gawin mong energy drink, kasi wala po tong ikakasira sa kidney. Kasi pag umiinom po tayo ng mga energy drink na mura nga siya, pero mahal naman ang pagbayad mo sa ospital. So yun ang ito medyo may kamahalan nga lang, kung konti okay lang yun, kasi hindi ka naman gagastos sa ospital. Kasi kahit hindi mo na lang isipin yung gastos, yung hirap mo na lang dun sa ospital. Yun na lang dapat ang maisip po natin, na mahirap po pag nasa hospital po tayo, lalo pag ikaw ay operahan, tatanggalan ng mga ano-ano. Ay naku po, kung may pangbayad ka naman, pero isipin na lang po natin, napakahirap po, madanasin natin yun. So ito po yung 5 gulay na sangkap po nito. Kaya baga hindi naman ito literal na siyang mismo nagpapagaling sa ating sakit, kundi ang First Vita Plus po ay pagkain po siya, food supplement po siya ng ating mga workers sa loob ng ating katawan, kagaya na sinabi ko sa inyo, yung ating immune system. Okay, pagkain po ito niya. Kaya nakikita po natin sa First Vita Plus, hindi naman siya gamot.
nagpapapagaling po siya ng mga karamdaman ng sakit. Kasi ang binubuhay, ang pinapalakas po talaga ng First Vita Plus yung inborn na or yung ginawa ng Diyos na manggagamot sa ating katawan, ay siya po yung ating napapalakas. Yun dapat ang ating built-in na kasi ito siya sa ating katawan. Kaya lang hindi natin napakinabangan sa ating henerasyon ngayon dahil wala nga siyang sustansya na nakukuha sa mga pagkain natin. Kaya dito sa First Vita Plus, ang daming gumagaling sa sakit kasi nagagamit na po natin siya. Kumbaga, gumagawa na siya, kumikilos, kasi nabibigyan na po natin siya ng mga pagkain niya, nabubusog siya, nagkakaroon siya ng enerhiya na makapagtrabaho na po sa kanyang gawain araw-araw. Kaya ang daming gumagaling kasi yun naman talaga ang katotohanan. Wala po ibang magpapagaling sa katawan natin kundi yung ginawa ng Diyos na immune system po natin. Yung hospital na yan, doktor na yan, magagamit mo na yan ngayon kasi siyempre hindi naman ka pwedeng kayang operahan ng immune system. Okay, yun po, kaya may hospital, kaya dadalhin sa hospital kasi nga hindi naman pwedeng gawin ng immune system niya, tanggalin niya yung ano mo, operahan ka. So yun po bakit may hospital. Pero kung susunod lang tayo dun sa inutos ng Diyos, mga pagkain natin, ay walang hospital dati kasi wala nagkakasakit, wala rin doktor kasi wala nagkakasakit kaya may hospital, may doktor kasi marami na nagkakasakit. Ayun po yung logic nun. Kaya mainam na uminom po, try nyo po ang First Vita Plus kasi napakaganda po nito. Maganda po to sa ating katawan. Pag-invest po tayo para sa ating katawan dahil itong katawan natin, ito yung puhunan po natin. Ito po yung main na puhunan natin. Pag ito po ay nawala, tapos na po ang lahat. Kahit marami ka pang na-achieve sa buhay, kahit 10 kurso pang natapos mo, pag yung katawan po natin ay hindi po natin nabigyan po ng pahalaga or budget para sa kanya, na bigyan natin siya ng magandang kalusugan, ay maniwala ka sa hindi, walang silbihan, walang saysay. Lahat yung pinagpaguran, pinagkatapan natin, mawawala po lahat yan. Kaya pagigihan po natin na pakainin po natin ang ating immune system araw-araw sa pamamagitan po ng ating pag-inom po ng gulay na ginawang juice. Hindi ka na din mahirapan kasi inumin mo na lang siya, hindi mo na siya ngumuyain. Yun ang napakahalaga po nitong ginawa po ng First Vita Plus. Lahat pwede, bata, baby, bata, ate, kuya, lolo, lola, magulang po natin, pwede po ang First Vita Plus po sa lahat kasi juice lang siya. Juice din, ang mga gulay ginawa siyang juice para, kasi tayong mga Pilipino mahilig tayo sa juice, kaya lang yung juice na iniinom po natin ay artificial, na re-refresh lang tayo pero wala tayong nakukuhang sustansya, nakakapagbigay pa ng sakit. Kaya yun po ang katotohanan na maintindihan po dapat natin, na juices po na iniinom po natin, kahit masarap yan, pero wala naman siyang maibibigay sa iyo na sustansya, lalo na sa ating immune system. Nagbibigay pa siya ng mga chemicals toxic sa ating katawan. Kaya huwag na kayong magulat, huwag na po tayo magtaka bakit napakadami pong sakit sa panahon natin. Kasi po ang mga pagkain na po natin ay wala na pong kwenta. Masarap lang siya sa dila, mabubusog ka lang. So pero basura po siya. Kasi yun po ang gusto po natin, yung mabusog lang po tayo, mag-enjoy po tayo. Pero kung ikaw ay health conscious, alam mo yung sinasabi ko, talagang
wala kang choice kundi uminom ng First Vitamins. Kasi pagkain po siya ng ating katawan, immune system, yung mga workers natin sa katawan, yung mga organs po natin. So try nyo mga kapatid, mga kasama. Nasa ano na po tayo, tuburan. So mahaba na rin yung ating kwentuhan. So hanggang sa susunod na ng muli, nagkwentuhan po tayo. At akin na pong tapusin muna itong pagkukwentuhan natin kasi malapit na po tayong darating. Salamat po sa inyo mga guys, sa inyong pakikinig, at patuloy po tayong manood po ng aking mga videos para mayroon din naman tayong mapupulot dito kahit papano na mga aral, mga tips, mga opinion, suggestion. Kaya mga salamat po sa inyo pag kahit wala man kayo dito sa tabi ko, wala kayo sa harapan ko, pero kasama ka ngayon pag pinapanood mo ito, kasama kita sa biyaheng ito. So maraming salamat po. Great God morning.